Alright! Isang maganda at mapagpalang araw sa ating lahat mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa mga sulok tayo ng ating mundo, sana ay nasa mabuti tayo, nakalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Ito po si Sir Ivan mga kababayan at welcome back dito sa ating YouTube channel. Okay, so mga kababayan ko, as usual, before tayo mag-start, i-welcome muna natin ang ating mga bagong viewers, mga subscribers at mga followers dito sa ating channel. Thank you so much na nagustuhan ninyo ang ating channel. At syempre, pasalamatan natin ang ating mga viewers na nag-like, also nag-shares ng ating mga vlogs, at pasalamatan din natin ang ating mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. At syempre, pasalamatan natin ang ating mga viewers na napamember ng ating channel membership. Thank you so much! At syempre, i-shoutout natin ating mga pinalangga na mga legends, ang mga senior citizens. Hello po, kumusta ang lahat? And also, i-greet natin ng belated happy birthday kay Dayan Seplon de Castro. Siya ang anak ni Ma Maria Mida Seplon, mga kababayan. Happy birthday! At syempre, i-greet natin ng happy birthday ang lahat ng mga viewers na nag-birthday ngayong araw. Happy birthday! At syempre mga kababayan ko, hindi natin kakalimutan, i-acknowledge natin ating top 5 commenters, ang ating mga viewers na may maraming na i-comment dyan sa baba sa ating comment section doon sa ating last vlog. At nandyan sa ating listahan, ang nanguna po si Sam Pagita. Meron siyang 31 na mga comments. Nandyan din si Tess Faraon, meron siyang 30 na mga comments. Felma Cabato, meron siyang 25 na mga comments. Nandyan din si Betty Garmia, meron siyang 22 na mga comments. And Uzay Neti, meron siyang 20 lahat na mga comments. Okay, so thank you so much. Okay, so mga kababayan ko, well before tayo mag-start sa ating mga talakayan mga kababayan, ilalo na madidibang tayo ng mga ipinapakalat pa rin ho ng mga fake news ng mga DDS, mamaya susukatin natin yan. At lalong-lalo na, pag-uusapan natin itong si Sara Duterte, ito nangyari ho na bangayan ng mga DDS kasi sila ay nagkakagulo na mga kababayan. Diba merong rally bukas kasi nga birthday ni Digong bukas mga kababayan. At meron akong nakakatawa na narinig ho na nangyari dito sa amin. Grupo ng mga DDS. So mamaya pag-uusapan natin yan. Well, dito muna tayo mga kababayan. Gusto ko lang pong pasalamatan si Ma'am Leticia Cruz. Dahil pinadalhan niya si Sir Ivan ng t-shirt, sangkatutang t-shirt na FOBO. O diba? Ang ganda talaga eh. Si Ma'am Leticia mga kababayan, napansin niya siguro na ako ay mahilig magsuot ng damit na brand FOBO. Yes, mahilig talaga ako sa FOBO. Napansin niyo ba yung mga sinusuot sa Ivan? Puro halos lahat FOBO. Kasi nga maganda yung quality. Diba? Sa mga mahilig sa FOBO, maganda ho yung quality ng t-shirt na ginagamit. So, nung siya ay nag-contact sa atin mga kababayan, actually hindi ko binigay sa kanya ang ating totoong pangalan. So, pasensya no kay Ma'am Leticia, hindi ko po binigay yung totoo kong pangalan. Kasi nga medyo, alam niyo na, si Ivan. Ang daming DDS na magonggong eh. Nasabi niya sa akin mga kababayan na magpapadala daw siya ng t-shirt. Actually, 5 ho lahat na FOBO t-shirt ang kanyang ibinigay sa akin. So, ang binigay ko sa kanya mga kababayan ay hindi totoo na pangalan. At doon ko ang binigay ko na location ay do something doon sa lugar ng Kananga. So, alam mo natin, 'di ba, tayo kapag tayo ay magpapadala mga kababayan sa padalahan, 'di ba? Location na naman ilalagay diyan eh, at saka yung pangalan. At saka kung ipi-pick up natin mga kababayan. So, hindi problema kapag ating i-pick up, bakit? Kasi yung staff doon mga kababayan sa padalahan, classmate na si Ivan. So kapag mayroong papadala, sinabihan ko niyan kaagad na mayroong papadala na ganito at saka ganitong pangalan. O, diba? So thank you so much ho kay Ma'am Leticia Cruz. Diba? Ang ganda talaga eh. Yung design na FOBO na Philippine flag mga kababayan na Manila. So anyways, speaking of Kananga mga kababayan, alam niyo ba na pumunta kanina si Sara Duterte doon sa Kananga National High School? Alam niyo ba na hindi maka-Duterte yung Kananga, pero pinasok ho ng mga DDS yung Kananga mga kababayan? Eh siyempre yan ho ay preparation yan sa darating na 2028 kasi tatakbo bilang presidente itong si Sara Duterte. So pinasok yung Kananga.
Alam niyo mga kababayan, mismong page baluarte ng mga DDS, hindi ganon kadami ang reaction na heart or likes mga kababayan. Hindi ganon kadami. Bakit? Kapag graduation, ang dapat talagang kukunin dyan na guest speaker yung alumni. Di ba alam ho yan ng mga teacher ng karamihan na kapag merong graduation sa lugar na yan or sa eskwelahan na yan, ang kadalasang kinukuha or mostly talaga na kinukuha dyan at dapat kukunin dyan yung alumni. Di ba? At saka ipapakita ko sa inyo mga kababayan, for example, ito po ang ating batayan kung sino yung dapat na kukunin bilang guest speaker sa inyong graduation. Narito ang ilang uri ng tao na magandang kunin bilang guest speaker. Una, matagumpay na alumni. O di pa, pinakauna yan, alumni achiever. Bakit? Sila ang pinakamahusay na halimbawa dahil dumaan sila sa parehong paaralan, nakaupo sa parehong upuan at nakaranas ng hirap na dinaranas ng mga magtatapos ngayon. O di ba pinakauna pa sa listahan, dapat alumni. Kasi sa kanyang speech mga kababayan, di ba sa kanyang speech, yan ho ay maiintindihan at saka ma-relate yan na mga estudyante dyan sa lugar na yan o dyan sa eskwelahan na yan kasi dyan din yung speaker nag-graduate. So madali niyang maintindihan or nila mga kababayan, madaling maintindihan ito na mga estudyante na nag-graduate sa eskwelahan na yan. Correct if I'm wrong, di ba? At saka ang dapat iwasan mga kababayan, itong dapat iwasan. Una, mga politiko o aktibong lider ng partido. Pangalawa, mga taong kontrobersyal o may negatibong imahe. O di ba swak na swak dyan itong si Sara Duterte mga kababayan kasi si Sara Duterte, mga taong kontrobersyal o may negatibong imahe. Kasi nga sangkot siya sa korupsyon mga kababayan. Diba? Meron kasing ginagawa na kalokohan. Meron kasing ginagawang katarantaduhan. At yan ay si Sara Duterte. Diba? Ang ginawa niya lang naman mga kababayan doon sa graduation kanina doon sa Kalanga, namulitika. Nangampanya lang naman. Pero hindi siya pinansin ng karamihang mga kabataan doon at mga teachers doon. Bakit? Ang kanangga mga DDS, hindi ho yan maka Duterte. Hindi yan maka Sara. Believe me, kasi marami akong kakilala dyan. Hindi maka DDS yung kanangga. Kaya ilan lang mga kababayan yung nag-likes, nag-react, tsaka nag-heart dun sa post ng Ormoc News Update. Diba? Nakakatawa talaga eh. Tas ngayon mga DDS, gusto niyo ba na ganito ang mag-speech sa inyo na mukhang mayroong problema talaga sa pag-iisip eh? Kasi di ba, naalala ba natin na meron siyang advice sa karamihan, meron siyang advice sa kanyang mga followers na para daw makatipid sa gas at saka sa enerhiya, huwag daw gumamit ng carpooling at saka bisikleta, mga kababayan. Huwag daw gumamit ng bisikleta para makatipid sa gas. Di ba nakakatawa talaga eh? Dapat no pitikin ni Sara Duterte ang kanyang scriptwriter. At saka gusto nyo ba na ganitong tao ang mag-speech sa inyong graduation? For more details, let's watch this. Bumili muna sa lokal na produkto upang palakasin ang lokal na ekonomiya at mabawasan ang epekto ng pagtaas ng langis. Bawasan ang hindi kailangang paggamit ng enerhiya tulad ng pag-carpooling, bisikleta at pwedeng ayusin ang schedule ng lakad upang mabawasan ang madalas na pagbiyahe. Oh, di ba? Pero bakit siya nagbiyahe, mga kababayan? Bakit nandyan siya sa Kananga National High School? Para lang mamulitika, para lang mangampanya. Di ba? Siya na nga nagsabi dito para makatipid ho sa gas. Iwasan o bawasan ang pagbakasyon. Pagbisita sa ibang lugar. Total, wala naman siyang pakinabang eh. Hindi naman siya gamit mga kababayan. Alam niyo ba sinasabi sa mga Bisaya? Wa siya'y gamit. Ito si Sara Duterte. Kasi ang kanyang ginagawa, puro lang naman paninira ito sa ating gobyerno. Ang kanyang mga sinasabi sa kanyang speech, bumabalik din ito sa kanya mga kababayan. Kasi nga tanga ang kanyang scriptwriter. Speaking of Sara Duterte mga kababayan, ipapakita ko sa inyo itong vlog ni Alicia, ni Mima Alicia, na kung saan nakakatawa talaga eh. Kasi meron siyang nadaanan, simbahan. Doon sa simbahan mga kababayan, meron nakasabit na tarpaulin na no to corruption, yes to good governance.
Ang nakakatawa, simbahan. Ang nasa harap ay OBP Office or Office of the Vice President. Ang ibig sabihin mga kababayan, inasarho ng simbahan na yon si Sara Duterte. For more details, let's watch this. Kita nyo yan? No to corruption, yes to good governance. Tapos yung kaharap, OVP! Anong buhay ito? Kita ko na si Sarah. Nandito lang pala siya, kaya hindi pala siya sumisipot. Oh my God, Sarah, ha? Nakita ko na siya, guys. Yan pala siya, oh. Ano kaya nagawa ng ano? Nasaan kaya yung vice presidente natin? Bakit hindi siya uma-attend? Tanong lang, ha? Oh. Nandito pala siya. Oh. Nagkape lang ako. Tapos pagtingin ko, wala na si Sarah. Kasalanan mo. Grabe. Iba talaga kapag tumakbo yung isang ano, no, nagtatago. Natakot. Natakot siyang humarap. Uy, tatanungin ko pa nga lang sana si Sarah eh. Kaso wala eh. Paano natin matatanong, Boss Mike? Wala na, natakot, nagtago na. Pati ba naman paborito, takot ka? Pati ba naman yung karton ni Sara Duterte, takot din, duwag, biglang nawala mga kababayan. And speaking of duwag, di ba hindi siya napapakita doon sa isinagawang day 1 ng proper proceeding na impeachment case ni Sara Duterte. That is the other day mga kababayan. Hindi pumunta yung kampo ni Sara Duterte. Kanina, nabalita lang natin, abay, didiretso sila sa Supreme Court mga kababayan. Di ba? Diretso kaagad sa Supreme Court. Ninja moves na naman. Umiiwas sa pananagutan. Kasi nga diba last year mga kababayan, sa kanyang impeachment trial last year, pumunta din sila, dinala nila ito doon sa Supreme Court. Sana no, hindi sila pakikinggan ng taga-Supreme Court itong grupo ni Sara Duterte. Kasi nga sumusubra na eh. Ito kasi ang kanilang scapegoat, ang Supreme Court mga kababayan. Pero dito sa Kamara, takot na takot sila. Takot na takot kasi ito si Sara Duterte na gigisahin ng mga kongresista. Diba? Takot na takot talaga eh. Mga kababayan ko, diba nabalitaan din natin na merong desisyon yung House Committee on Justice na ipapasabina ng taga-NBI, yung SSC at saka yung BIR para makuha nila yung dokumento sa salin ni Sara Duterte. Ito'y tungkol sa ill-gotten wealth, mga kababayan. Ito'y tungkol sa yaman ni Sara Duterte na hindi niya masagot-sagot. Ipapakita ko sa inyo mga kababayan itong interview kay Representative Tere Rodon doon kay Christian Esguera. For more details, let's watch this. Isa-isahin natin, no? Yung mga pinag-utos kanina. So may mga sinabina na mga dokumento at saka mga tao na dapat mag-appear. No? Pag-usapan natin yung relevance ng gustong makita ng mga miyembro ng komite o isumite sa kanila. For instance, magsimula muna tayo sa SALN. Okay? Bakit nyo kailangan makuha officially yung kanyang mga statements of assets, liabilities, and net worth during specific years? Kunwari 2007 to 2013. Well, dito po talaga makikita yung paglobo ng kayamanan, no, ni Vice President Sara Duterte from 2007 to 2024. At dito natin na makikita yung paglobo from 7 million to 88 million. And pagka kasi binangga natin doon sa supposed cumulative salary of the Vice President, papatak lang po yun ng 30 to 40 million over the course of 17 years. So there is a wealth gap that needs to be explained, which is around 50 million gap from yung po 30 to 40 million na salary at yung po 88 million na net worth as stated in the 2024 SALN. So we would want to know saan po iluluwal yung pong karagdagan na 50 milyon na gap. Ito po ay pwedeng iluwal mula doon sa iba pong mga negosyo at professional income ng ating pong pangalawang Pangulo at ng kanyang pong asawa. Kaya nga relevant din po yung pagsabina ng tax records ng mag-asawa at ng kanila pong mga kumpanya at yung pong mismo tax records, SEC records at financial records, financial statements ng mga kumpanya din po na nailista sa 2024 salary.
Okay, clarify ka na, no? Kasi nakita ko may mga nagtatanong dito. Porke ba merong nakitang paglobo, paglaki dun sa sali ng isang impeachable officer or official katulad ni Vice President Sara Duterte, is that in itself suspicious and could be a ground for impeachment? Pagka po malayong-malayo doon po sa kinikita, sahod ng isa pong public official. So like what you had stated, ang cumulative salary niya would be just around 30 to 40 million. Pagka ho, sobrang layo po ng pagkakaiba, there is a prima facie a presumption na ito po ay unexplained wealth. So, syempre, on the other hand, pagka naman ho maipakita ni Vice President Duterte from the tax records and from the financial statements of the corporation and the law firm na meron po silang gross revenues of 200 million to 400 million, basically pwede ho magluwal yan nung pong 50 million na net worth over the course of 17 years. Okay. Of course, isa sa mga binabatong issue sa inyo ng Vice President at ng kanyang mga taga-suporta, binanggit din ng isa sa mga kasama ninyo sa komite kanina, fishing expedition daw ito. Ang tanong ko, Congressman, how do you distinguish between fishing expedition and exercising the powers of the House Justice Committee to look into these documents or these details? Well, una ho sa lahat, fishing expedition ho yan kung you have not yet located where the fish are. But as far as we're concerned, we have ideas where the fish are. Hindi ba? So it cannot be stated as a fishing expedition. And more importantly, yung pong mga dokumento naman ho does not exist in a vacuum. So for example, the 2024 SALN exists. No? So each and every document related to that SALN, which would be tax records, corporate records, for VAT payments, no? At iba pang mga related SALN documents going back to 2007. Yan po yung mga bahagi nung pong pagbibigay patunay dito po sa 2020 for SALN at sa mga observations relating to unexplained wealth. No? So, you can only call it as a fishing expedition if you have nothing. But as far as we're concerned, we had started from something. Di ba? May mga actual na document, not just on SALN. But for example, in confidential funds, you have COA reports that actually exist and which are the documents that we are subjecting to a subpoena in the next couple of days. Yung meron din kayong pinapasubpoena na mga impormasyon na dokumento galing sa ilang law firms ba? So I think napag-usapan yan kanina, no? And one of the arguments was that delikado yata yun. Ano po bang rationale behind that? Bakit kailangan nyo makuha yung mga ganun dokumento? Well, una sa lahat, wala akong binabasag na lawyer-client confidentiality. Pagka ho sinampina po yung financial records, kasi hindi naman ho tinatanong kung ano yung pinag-usapan with the client, hindi rin ho tinatanong kung sino ho yung mga kliyente. That is absolute confidentiality. Ang pinag-usapan lang ho dito, the financial statement submissions made by the Carpio Law Firm, Duterte Carpio Firm, to the SEC, assuming that is actually a registered entity in the SEC. So, wala hong batayan yung sinasabi ho na mga kasama ho natin na that is in violation of client confidentiality. Dahil ang numero ho ang pinag-usapan dito. Hindi ho natin pinag-usapan dito ano yung pinag-usapan ng mga kliyente at sino po yung mga kliyente. So ito ay ginagawa ninyo kaugnay doon sa SALN na gusto nyong hinga ng paliwanag. Yung paglobo. Tama, and to be very clear, as far as the Duterte supporters are concerned, yan ho yung lagi ho nilang pinapaliwanag, hindi po ba? Na kaya ho lumobo to 88 million ang kanila pong kayamanan dahil po magaling na abogado yung pong mag-asawang Duterte Carpio. Isa ho yan dun sa mga pillars ng kanila pong paliwanag. Pangalawa, pillar ng kanilang paliwanag, bakit umabot to 88 million? Dahil meron ho silang malalakas na mga negosyo. So meron ho silang ice plant at iba pa. So ibabangga ho natin yung pong mga financial statements ng mga kumpanya po na ito. Kung totoo ba na malaki ho talaga ang kinita nila over the course of 17 years. And like what we had stated, I think the requirement of revenue, whether it's a law firm combined with all of the businesses, would be around 200 to 400 million. Anything less than that, hindi ho yan mag-aabot-abot doon po sa 50 million wealth gap to 88 million from the cumulative salary. Okay, so in short, dapat the math should math. The math is not mathing.
Tama ho yun. So, ano ho yan eh? It's basically financial forensics lang naman po. And totoo naman ho, if in the event that we see that the FS of the law firm and of the companies that they own or that they have shares in, ay mag-aabot-abot po dun sa malaki pala yung kita, billion pala yung kita, and there is nothing to explain because it would basically be explainable wealth. No? So, salary plus other lawful income. Yung bank accounts na di umanay meron yung Vice President kung saan meron pumasok na lipak-lipak na mga salapi. Kailan yung ipapasabbi na yan? I think that will be made in due time, no? Hindi lang ho ito ginawa po ngayong araw na ito. Siyempre, marami na rin yung mga dokumentong pinasabbi na. I think naman ho, even without talking about the bank records, pagka ho maipakita naman ho na explainable or unexplainable, ito pong wealth based on the ITR submissions and SEC financial statement submissions, even if we don't subpoena the bank documents, sa totoo lang, we can make the case already of silent violations and unexplained wealth. Pero importante pa rin yung bank accounts, diba? Kasi kung hindi Ano, reflect sa salary, yung halagang binibintang sa kanya, for instance, sa mga accusers niya, then laking issue nun. Hindi natin ho binabaliwala yung pong bank accounts, no? I think inuuna lang mo natin yung pong mga dokumento which are available and existing in government offices, no? Kasi magkaiba ho yun eh. Yung bank accounts ho kasi ang kausap na doon, mga bangko mismo at yung pong anti-money laundering council, no? So, I think unahin muna natin ito pong mga dokumento na pwede hong makuha mula po sa mga opisina po ng gobyerno. Okay. Itong bagong personalidad, itong bagong witness na lumabas, no? Ito yung pagkakaiba doon sa previous impeachment complaints against the Vice President. Itong si Ramil Madriaga. So, pinasapinan nyo na rin, no? So, kailan siya haharap? Well, expectation natin sa 14th of April, magpapakita na ho siya sa komite. Kasi if the subpoena will be issued after the hearing, dapat sa next hearing po ay ma-secure na ho namin yung attendance po niya sa April 14th. When we talk about helping secure Ramil Madriaga, ano exactly ibig sabihin dito? Diba magbibigay ng additional protection yung house? Tama po yun. Protected custody po yung minove kanina at in-accept. Ibig sabihin nun, I think we will coordinate with law enforcement and DI kung ano ho yung mga pwede pa hong pagpapalakas ng seguridad para kay Mr. Madriaga. Mahalaga po yun kasi hindi lang ho house custody naman yung mahalaga eh. I think even today, even without house custody yet, dapat ma-secure po talaga si Mr. Madriaga. Pero kasama ba sa options yung i-transfer yung custody niya from BJMP sa inyo? Kasama ko yun sa mga pwede kong gawin. I think that has not yet been disposed with today. But also very important din po kasi to consult with Mr. Madriaga himself kung ano ho ba yung tipo ng protection na gusto niya. Does he want to stay in BJMP jurisdiction or does he actually want to stay in the house during the course of the proceedings? Okay. Nung huli ko nakausap yung kanyang abogado, sinasabi niya na he sounded very, very sure, citing his client na lahat ng kanyang binibintang dun sa kanyang affidavit laban dito sa Vice President, mako-confirm daw yun basta buksan lang yung 3 cellphones na meron siya. Anong plano niyo rito dun sa 3 cellphones na yun? Well, if it's something that can actually be opened and looked into, particularly through digital forensics, pwede ko natin buksan yun. No? So, syempre, kung talagang relevant po ito doon sa, for example, conversations between himself and his handler, supposedly, na andun po sa Office of the Vice President or implementing the use of confidential funds, we will seek to open all of these phones. Okay. Pag-usapan din natin ibang mga pinasabpinan ninyo. No? Ito si Attorney Michael Poa. Abogado rin siya, member din siya nitong defense team ng Vice President. O doon sa press con niya kanina, sabi niya open naman siya na sumipot doon sa pagdinig ninyo. Okay? Can you talk about the possible complications? Diba may in-raise kayong issue dyan before, yung conflict of interest? Well, I think the issue on conflict of interest was laid on the table at the moment. No? So, we will just allow the process to take its course. And if Mr. Poa will actually attend the next hearing and respond to questions relating to his work and not raise client confidentiality,
as a reason not to respond. So, okay na yun. We will accept his testimony. Kung ganun yung mangyari, pwede siyang can he remain as a member of the defense team by the Vice President and also serve as a witness? Pwede ba yun? I think yan po muna yung binibigay nating benefit of the doubt, no, sa atin pong mga abogado at this point. But in the event, for example, that these two lawyers will be subpoenaed and then they raise objections to answering questions on the basis of client confidentiality, I think that is the proper time for the committee to actually act on the question. Okay. Pero nga, paano kung talagang hindi mag-participate for the rest of the impeachment hearings itong Vice President o yung kanyang mga abogado? Hindi magiging one-sided yung inyong determination. Hindi naman. I think the Vice President has been afforded the opportunity to explain, to answer in each and every step of the process. No? So even if she is stating today that the proceedings are unconstitutional, the notices will still be sent to the Vice President to be able to present her evidence during the committee hearing. Okay, kasi basahin ko yung bahagi ng kanyang statement. No? Sabi niya, naisimite ko na ang aking answer at kautelam. Sa ngayon, wala nang dapat pang gawin ng komite kundi ibasura ang mga reklamo dahil sa malinaw na kakulangan ng ebidensya. Yun ang claim niya, no? So, mukhang walang balak mag-participate ito. And ang gusto ko itanong sa inyo rito, no? Ang basa ko kasi rito, hindi naman mahirap hulaan, no? Mukhang Supreme Court ang gusto takbuhan ito. At kung hindi mang himasok yung Supreme Court, Senate. Baka feeling niya mas meron siyang chances doon. Kaya dinidisregard niya na itong proseso sa inyo. What do you think? Siyempre sa dulo-dulo naman ho, ang pangalawang Pangulo po yung magpapasya. No? Kung gusto niya magpakita o hindi. Pero siyempre, we take exceptions to comments na ito po ay unconstitutional. Kasi that is basically questioning the proceedings itself. No? And our position is, wala kang batayan nyo. Dahil we are not conducting a trial or a mini-trial. We are conducting a hearing based on the constitutional provision and based on the provision of the rules of impeachment of the House. Pero do you think that is part of her strategy? Eventually, pupunta muli sa Supreme Court? Seeking refuge there? Okay naman ho. Malaya po ang pangalawang Pangulo gawin ito. Pero if their basis to, kasi this is the first time that they actually classified the proceedings as unconstitutional on the basis of stating it as a mini-trial, parang mahirap po atang mag-issue ng TRO ang Korte Suprema just because nagrereklamo ang isang partido na ginamit ng isang tao ang mini-trial bilang isang salita to describe a proceeding. Para medyo manipis po yun as a basis for a TRO. Kasi even during the proceeding today, hindi ba, no one was actually referring to it as a mini-trial. We had always been referring to it as a committee that this is a proceeding which is a hearing within the context of the Constitution and within the context of our House rules. Okay, ito huling tanong, kung Terry, no? Ito, nakikita natin yung narrative ng kanyang mga taga-supporters. Binanggit na rin naman yan sa kanyang pahayag, no? Ito sabi yan, suliranin ng bayan ngayon ay ang nanganganib na pagsasara ng mga negosyo, ang pagkawala ng trabaho at ang hirap ng bawat pamilyang Pilipino tulad ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produkto. So basically, they claiming na bakit pa kayo nakatutok sa impeachment ni Sara Duterte? Ang problema, ekonomiya. Okay, ano pong tugon ninyo doon? Katulad na binanggit na ho natin kanina, alam po ninyo, tumugon po yung Kongreso sa mga accountability mechanisms katulad ng impeachment. At the same time, tumutugon po sa economic relief. Ngayong gabi nga ho, pinirmahan na po ng Pangulo yung pong removal suspension of excise taxes on petroleum products. Rinatsyada po ng Kongreso yan over the course of an unprecedented 2 weeks. No? Dahil malaga sa Kongreso at sa Pangulo, yung pong immediate relief para ibagsak ang presyo po ng langis by at most 10 pesos per liter. Ginawa ho natin yan at the same time that impeachment proceedings are being undertaken. Tama ko yun. Mahalaga po yung mga usapin ng sikmura. Katulad ng binanggit ko rin kanina, pero mahalaga rin po yung usapin ng katarungan. Mahalaga rin po yung usapin ng pananagutan. Hindi po yung nakakain,
pero mahalaga po yun sa tao. Okay, so this coming April 14 mga kababayan, ito ay kaabang-abang. Bakit sa Ivan? Kasi nga diba, yan ang day 2 ng impeachment hearing kay Sara Duterte dun sa Kamara. At napag-alaman natin mga kababayan na itong si former Senator Antonio Trillanes ay aatin ho sa hearing. Isa siya sa magiging testigo against kay Sara Duterte. At saka si Ramil Madriaga. So before tayo magpapatuloy mga kababayan, well syempre i-acknowledge muna natin ang ating mga suki, mga early birds, yun ang una na nag-comment dyan sa baba sa ating comment section. So nandyan sila si Mama Recres Hernandez from North Carolina, USA. Hi to Trixie Villa, Ani Bautista, Maria Mindesiplon. Nandyan din si Kelly Capuno, Bella Bautista. Hi to Vivian De Vera, Antonio Romarati from Alonieros, Quezon. Nandyan din si Olivia de Guzman, Grace Gruta, Flaviana Abila. I-shoutout natin, nandyan si Samway Black from Riyadh, Saudi Arabia. Noel Narcida. Hi to John J. Mariano. Nandyan din si Leonardo Manansala, Marinel Bascos from Dubai. Kasama din natin si Ruben Guruspi, Angelita Hoyle Sanger, Noel Salon, Frida Baliao, and hi to Sir Jaime Garcia from Nottingham, UK. Okay, so mga kababayan, tungkol sa sinabi ko dito sa grupo ng mga DDS kasi sila ay magrarally bukas. Kasi nga diba, birthday ni Digong bukas mga kababayan. So dito sa amin, ang grupo ng mga DDS, may plano sila na magrally doon sa park. Ang nakakatawa, hindi sila pinayagan mga kababayan ng aming mayor dito. Hindi pinayagan kasi ang pinili nila yung sa park. Pero bukas mga kababayan, meron kasing ibang event. Hindi ho sa DDS, ibang event. Mas importante yon. Kasi ang gusto ng mga DDS, i-celebrate nila itong birthday ni Digong. At the same time, rally mga kababayan. O, diba? Hindi sila pinayagan. At saka, shoutout nga pala no, panawagan doon sa mga gonggong na mga tao na nagre-reklamo dahil 5,000 pesos lang daw mga kababayan ang ibinigay ng ating gobyerno na fuel subsidy. I advise you, umaten kayo bukas sa rally ng mga DDS kasi mas malaki pa dyan ang ibibigay sa inyo. Meron bang token? Meron bang palibreng pagkain yan? Doon lang sa mga nagre-reklamo ng mga tao kung bakit daw 5,000 pesos lang daw ang ibinigay ng ating gobyerno na fuel subsidy mga kababayan. Di ba dapat sila nga ay magpapasalamat mga kababayan? Ito ang ating example. Kasi nga yan, sa kinurakot nila at ninakaw. Dapat nga 30 mil ay ibigay nila eh. Para sumapat. Kahit di na kami mag-aanap buhay, ibigay nila yung karapatan ng mga driver, ng mga maliliit. 30 mil. Oo! Pero kung 5,000, yung 5,000 na yan, hindi sasapat yan. Ilang kilong bigas lang yan. Kung ang isang pamilya kumakain, 4 na pamilya, yung isang sakong bigas, palagay mo ba, makakain pa yan? Isasayang ng araw-araw yan. Ganyan ho ang otak DDS mga kababayan, hindi nakakaintindi. Yung 5,000 pesos na fuel subsidy, para lang yun sa fuel. Meron na kang word eh, fuel. Para ho sa gasolina or diesel. Hindi kasama doon yung ibibili ninyo na bigas. Kasi ang gusto niya mga kababayan, 30 mil daw, 30,000 yung ibibigay daw na subsidy ng ating gobyerno para sa kanyang pamilya. Para hindi na daw siya magtatrabaho mga kababayan. O diba gonggong talaga eh. Unang-una manong, hindi ho problema ng ating gobyerno na meron kang pakakaining pamilya. Problema mo yan kasi yan ay responsibilidad mo, hindi responsibilidad ng ating gobyerno. Para maintindihan nyo mga DDS, diba kung talaga eh, nag-request pa ng 30,000 daw dapat mga kababayan. Meron bang figure na binigay? 30,000 daw dapat, gonggong talaga eh. Diba dapat nga magpasalamat sila mga kababayan kasi merong subsidy ibinigay ang ating gobyerno. Merong ayudang ibinigay ang ating gobyerno. At saka mga DDS, ipapakita ko sa inyo ang example ng panawagan ng ating kababayan na hindi naman siya nagbabanggit ho ng figure. Nagpasalamat pa siya sa ating gobyerno, nagpasalamat pa siya sa ating presidente. Ito si Sir Jaime. Sir President, nakakaiyak lang po. Wala na po kami makapitan. Wala na tumutulong, wala mautangan. Sana makakasya na ng gobyerno yung problema namin may makakuha man lang. Ayuda. Kaya wala na po talaga kami. Sana makakuha kami na kahit
Ang crudo man lang, paano makapaghanap buhay? Opo. Hinahanap ko yun ni Presidente sa akin. Opo. Halika. Magkwentuhan mo muna tayo. Marami pong salamat, Mr. President, sa inyong abot kaya na may tutulong niyo sa akin. Marami pong salamat. Saludo po ako sa inyo. Pinahanap ko kayo ng Presidente sa akin. Nakarating ho sa kanya yung mensahe niyo. Opo. At ang utos ng Pangulo sa akin, personal ko kayong hanapin. Opo. Kaya kagabi ho, pinuntahan na ho kayo ng mga kasamahan ho namin sa opisina. Una ho, hihiling rin ho ako ng paumanhin po at pasensya ho sa nangyari. Ano ho yung gusto niyong tanongin? Tungkol po dun sa mga membro po, nakasama ko lang dun po, nakakuha ng ayuda. Kasi po kailangan. Oh, ganito po, Tay. Ang proseso ho nung gumagawa ng listahan, isasubmit nyo sa LTFRB. Opo. Ang proseso, mula ho sa mga JODA, ipapadala sa LTFRB. Opo. LTFRB po, ibibigay ho naman sa amin. Tapos, yung listahan na ibibigay sa amin, susunod lang ho kami Sino doon. po ba may pagkukulang? Kami po ba o LTF? Wala ho kayong pagkukulang. Hayaan nyo ho, iimbestigahan ho namin kung Opo. saan ho nangyari. Ang DSWD ho, taga-bigay lang Bigay kami lang ng po, tulong. opo, Kasi ayun. hindi naman ho kami ang regulator nyo eh. Opo. Hindi kami ang nagbibigay ng prangkisa nyo eh. Ano ho ba kayo? Driver or driver po. operator? Hindi, driver lang. Driver. Lahat o driver ho to. Opo, driver po yan. Next week, ganito hong gagawin namin eh. Yung staff ho namin at yung staff ng LTFRB, sabay na pupunta sa mga lokal na pamahalaan. Opo. Pinaiipon namin lahat ng samahan, lahat ng JODA sa isang kwarto para pwede natin isa-isahin. So, halimbawa, ano hong tawag ng JODA niyo? New Don de Bohoda. New Don Bohoda. Opo. Pwede request ko sa mga lokal na pamahalaan na tulungan kaming hanguin Opo. yung mga JODA. Para yung mga JODA naman ho, sila magsasabi sa amin, ito yung mga sinabmit namin, ito yung mga lumabas, ito yung nawawala. Then isa-isahin natin yung nawawala kung ba't sila nawala. Yung jeepney driver na listahan ng bawat JODA, Opo. iisa-isahin natin sa harapan nyo Opo. ng mga samahan. Halimbawa, ng presidente nyo. O, itong mga to nawala sila. Tignan natin, nasa kabilang listahan ba ng mga ibang sektor. Pag wala naman, then ibabalik natin Opo. sa listahan. Opo. Hindi ho tayo magsi-special payout. Nabalitaan yung special payout ho, di ba? Babalik kami sa syudad para Opo. magbayad, magbigay ng tulong pinansyal. Opo. Hindi ho tayo magsi-special payout ay habang hindi natin nakukumpleto yung listahan. Para talaga lahat matulungan. Alam niyo ba na viral yung video ni Sir Jaime mga kababayan? Kasi nga talagang nakakaiyak. Di ba ang kanyang panawagan talagang nakakaiyak talaga eh. Kaya nag-viral yan. Kaya napansin kaagad ng ating ahensya at ni President BBM. Di ba ang kanyang panawagan na hindi siya nakatanggap kasi hindi siya naisali sa master list ng LTFRB at saka sa DSWD na makakatanggap ng ayuda or fuel subsidy. So ito ang advice ng ating mga kababayang mga tsoper na dapat lumapit tayo sa LTFRB at doon kayo magpapalista. Okay? So para makatanggap kayo ng ayuda or fuel subsidy next week. Okay? So meron yang kasunod mga kababayan. So yan ho ang advice ng ating gobyerno. Pero yung isang nagreklamo nakatanggap ng fuel subsidy, hindi pa nagpasalamat. Pero si Sir Jaime mga kababayan, hindi pa nga nakakatanggap ng fuel subsidy, nagpasalamat na sa ating presidente. O di ba? Malaki talagang pagkakaiba no ng DDS at dito sa mga matitinong tao. Kapag DDS, gonggong talaga eh. 'Di ba? So mga kababayan ko, ito good news. Kasi nga 'di ba, nagsidatingan na yung mga in-order, inangkat sa ibang lugar na na mga crude oil, yung gasolina, diesel, dumating na ho sa Pilipinas. 'Di ba? Merong 22.5 milyon na litro na diesel at meron ding crude oil na galing doon sa Russia. Ito ang nakakatawa mga kababayan. Kasi nung ibinalita natin yan at yan po ay nag-viral, yung barko na pinaglagyan ng crude oil galing sa Russia, meron kasing nakalagay na Sara Sky. Ito ay pinaviral ho ng mga DDS mga kababayan. At isa din sa nagpakalat niyan, itong si Malotekia. 'Di ba? Kasi nga 'di ba kapag good news, hindi nila yan ibinabalita. So dahil nakita nila ang pangalan na Sara Sky, abay, ipinaviral ng mga DDS. Kasi merong naglagay dito mga kababayan, nakakatawa talaga eh, na predict daw ng taga-Russia ang susunod, kung sino ang susunod na presidente sa Pilipinas. Nakakatawa talaga eh. Pero yung konteksto mga kababayan, yung good news no na meron ng dumating na mga in-order natin na diesel at saka crude oil, dumating na sa Pilipinas, binabaliwala nila yan. Kasi ang kanilang nakita lang yung Sara na pangalan. Sara Sky. Ganon sila eh. Kapag merong mga good news mga kababayan, hindi nila yan pinapahalagan, 'di ba? Ilalo na kapag good news galing sa ating presidente at sa Marcos admin. Kasi ang kanilang ginagawa lang,
humanap ng pwedeng ikakapanira sa ating presidente. Diyan sila masaya. Kapag good news, hindi sila masaya, mga kababayan. Di ba lagi nilang tinitira si President BBM na daw hindi natatrabaho, laging tulog daw, laging high, di ba? Tapos ngayon nakita nila na si President BBM ay meron talagang ginagawa at maraming ginagawa at magaganda ang kanyang mga plano. Anong sinasabi nila? Tingnan nyo sa mga comment. Pabidalan daw, mga kababayan. Pabida-bidalan daw. Dapat daw palitan na. Ipalit daw si Sara Duterte. Gusto niya ba ipalit si Sara Duterte na mayroong problema sa pag-utak, DDS? Diba? At saka karagdagan, mga kababayan, sa ating good news, ipapakita ko sa inyo ang balita galing kay President BBM. For more details, let's watch this. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang send-off ng halos 300 doktor na ide-deploy sa iba't ibang komunidad sa ilalim ng Doctors to the Barrios Program Batch 43. Ito na ang pinakamalaking single deployment sa kasaysayan ng programa. Sa layuning mapalawig pa ang access sa healthcare, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang send-off ceremony ng nasa 290 physicians na ipadadala sa mga komunidad sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sila ang mga nagsipagtapos sa ilalim ng Doctors to the Barrios o DTTB program ng pamahalaan. Ayon sa Pangulo, napapanahon ang deployment ng mga doktor lalo't hamon pa rin sa ilang lugar ang access sa healthcare. Today marks the beginning of another path that requires not just clinical skill, but presence, patience, and purpose. You will go where the needs are greatest, where systems are still beginning only now to catch up, where every decision that you make carries real weight and makes a real difference in people's lives. Maraming komunidad pa rin ang umaasa sa iisang doktor sa kabila ng dami ng taong nangangailangan ng serbisyo medikal. Ang ilan sa ating mga kababayan, kailangan pang bumiyahe ng ilang oras kahit may sakit na sila. Gagastos sila ng malaki para sa pamasahe at mag-aantay ng matagal para makapagkonsulta lamang ng manggagamot. Ilan sa mga positibong epekto ng DTTB program ay ang pagpapalakas ng local health system, pagpapadali ng akses sa mga doktor at gamot, at pagtugon sa mga pangunahing pangangailangang pangkalusugan tulad ng nutrisyon, sakit at maternal care. Paghihimok ng Pangulo sa kanila, tiyaking mararamdaman ng mga Pilipino sa malalayong lugar ang atensyong medikal na kanilang kinakailangan. Hindi sapat na may doktor lamang sa isang lugar. Mahalaga ring matayak ang tuloy-tuloy at madaling maabot na serbisyo na naibibigay sa ating mga kababayan. More than just delivering healthcare, you are being deployed to help ensure that our people, especially those in the GIDAs, receive the services that they need. For every Filipino, the goal is not just relief, but a health system that continues to serve them in the years to come. Muli namang tiniyak ng Pangulo ang pagsuporta ng pamahalaan sa mga healthcare worker sa pamamagitan ng pagpapalakas ng National Health Workforce Support System. We will invest in your training, in your safety, and your well-being, so that you might be able to continue to serve with excellence, to heal with care, and to lead with compassion. Nagsimula ang DTTB program noong 1993 at nito lamang 2025, matagumpay nang nakumpleto ang pagtatalaga ng mga doktor sa lahat ng munisipalidad sa buong Pilipinas. Good news naman tayo, nandito na sa bansa ang higit 22 milyong litro ng diesel na unang shipment na inangkat ng Department of Energy. Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Executive Order No. 110, ipinatutupad ng DOE ang Emergency Energy Security Program upang palakasin ang supply ng langis sa gitna ng pabago-bagong presyo nito sa pandaigdigang merkado. Ayon kay DOE Secretary Sharon Green, patuloy na tinututukan ng ahensya ang iba't ibang hakbang upang madagdagan pa ang supply ng langis sa bansa. Dagdag niya, tinitiyak nito na hindi makokompromiso ang biyahe, hanap buhay at araw-araw na pamumuhay ng mga Pilipino. Sinasagawa ang hakbang na ito katuwang ang Philippine National Oil Corporation at PNOC Exploration Corporation bilang bahagi ng target na hanggang 2 milyong bariles na karagdagang supply para sa bansa. Marami at mas matagal na supply ng kuryente sa mas mababang halaga. Kaya na maasahan sa nadiskubring bagong reserba ng natural gas ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
Panibagong reserba ng natural gas ang nadiskubre ng Pilipinas. Ito ang inanunsyo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa harap ng nangyayaring krisis sa Middle East na nakakaapekto sa supply at presyo ng enerhiya sa bansa. My fellow Filipinos, today I am proud to announce another step forward in our mission to secure affordable, reliable energy for every Filipino. The Camago 3 well has been successfully drilled and tested, producing up to 60 million standard cubic feet of gas per day. Matatagpuan ang Camago 3 sa karagatan ng Palawan, bahagi ng Malampaya Phase 4 drilling campaign. Natuklasan ito ilang buwan matapos matagumpay na matukoy ang milyong-milyong cubic feet ng gas sa Malampaya East 1. Pero mas marami anyang posibleng ma-recover na gas mula sa Camago 3. At kung pagsasamahin ang dalawa, nakapagbibigay ito ng karagdagang 6 na taong supply ng kuryente mula sa Malampaya Gas Field. Ang ibig sabihin niyan ayon kay Pangulong Marcos. It means more power, steadier power, and cheaper power. Every unit of power we generate from Malampaya instead of imported fuel is money saved by households, by small businesses, by every Filipino that pays an electric bill. Higit na mas mura ang kada kilowatt hour ng kuryente mula sa Malampaya na umaabot lamang ng 5 piso, malayo sa 10 piso na halaga ng imported na liquefied natural gas o LNG. Alam natin lahat kung gaano kahalaga ito ngayon. Ang kaguluhan sa Middle East ay nagdudulot ng matinding pabago-bago sa presyo ng gasolina sa buong mundo. Panibagong subsea pipelines din ang ilalatag sa karagatan ng bansa na pinakauna simula noong 2000. Tubo ito na itatanim sa dagat na maghahatid ng gas mula sa pinagkukunan patungo sa mga tahanan at negosyo. We are targeting first gas delivery by the fourth quarter of 2026, and we are not stopping there. The next well, Bagong Pag-asa, sits 30 kilometers north of Malampaya and is already in the works. This is indigenous energy. It is ours. This is our future, and it is how we protect every Filipino from the burden of rising global fuel prices. Tiniyak ni Pangulong Marcos na ginagawa ng pamahalaan ang lahat para magkaroon ng sariling supply ng enerhiya at maibsan ang epekto ng krisis sa ibang bansa sa pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino. Patuloy ang pamamahagi ng cash relief assistance ng DSWD sa sektor ng transportasyon na apektado ng taas na presyo ng langis. Kabilang na sa mga makakatanggap ay ang delivery riders. Masaya ang delivery rider na si Jeffrey Aguas dahil sa natanggap niyang 5,000 cash relief assistance sa gitna ng halos barya na lang niyang kita. Ayon sa kanya, malaking halaga ito lalo na sa panahon ngayon. Malaking tulong to para sa aming mga rider kasi mahalang gasolina, kaya kailangan namin yung ng gobyerno, tulong ng gobyerno. Gaya ng ibang PUV drivers, ramdam din ng delivery riders ang bigat ng walang humpay na taas presyo ng gasolina. Dahil dito apektado ang kanilang kabuhayan at pang-araw-araw na gastos. Nagtiyaga namang pumila ang isang benepisyaryo na si Emilio Borromeo na 3 taon ng delivery rider. Naapektuhan din ang namin sa trabaho, sa pambudget sa bahay, sa mga estudyante. Kaya din namin alam kung anong gagawin namin para kumuha ng budget. Itong natanggap ko na galing sa LGU, para sa pandagdag din sa namin budget. Ipinatupad ng DSWD ang programang ito sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS. Batay sa ulat ng Department of Labor and Employment o DOLE, lumalakas ang sektor na Pilipino na ang kabilang sa tinatawag na gig economy gaya ng mga riders. Bilang hakbang sa new normal setup, nakikipag-ugnayan na ang isang transport company sa mga electric vehicle manufacturers at government stakeholders para pabilisin ang kanilang electric mobility roadmap sa ride-hailing services. Binuksan ng DSWD ang 16 na designated payout sites sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila upang masigurong madaling maipadadala ang mga cash assistance. Dinagsa ng halos 2,000 riders ang Executive Blue Building sa Mandaluyong para sa pamamahagi.
Siniguro naman ng DSWD at ng mga kaugnay na kagawaran ang maayos at mapayapang daloy ng pila sa kabila ng dami ng mga taong naghihintay. Sinigurado nila na maayos ang ventilasyon ng payout site matapos ang insidente kung saan nahilo ang isang PUJ driver habang naghihintay ng kanyang ayuda. Bagamat may ilan pa ring reports na naitatala kung saan ilang mga pangalan ay wala sa master list o duplication sa record ng mga benepisyaryo. Agad namang inilalapit ito sa LTFRB upang mabilis na matrack ang record ng mga recipient delivery riders ng kanilang database. Tiniyak ng pamahalaan na ipagpapatuloy ang mga ganitong uri ng tulong pinansyal upang maibsan ang pasani ng mga manggagawa sa sektor ng transportasyon. Patuloy ang paalala ng DSWD sa mga PUB drivers na huwag kalimutan ang kanilang mga driver's license at photocopy nito para hindi maantala ang kanilang pagkuha ng cash relief assistance. Okay, so balik tayo dito sa usapin tungkol kay Sara Duterte. Kasi kung maalala natin mga kababayan, di ba tayo ay nanawagan lagi kay Sara Duterte na ilatag niya ang kanyang mga accomplishment. At tayo din ay nagtanong sa mga DDS kung ano yung mga accomplishment ni Sara Duterte. May nasagot ba sila? Wala. Zero nga. Kasi wala naman talagang nagawa itong si Sara Duterte. Pero meron daw mga kababayan. According to whom? According sa post ng OBP or Facebook page ng Office of the Vice President. Naglatag sila na accomplishment report ni Sara Duterte. Meron daw mga kababayan. Tapos nakalagay dito sa kanyang accomplishment from July 2022 to December 2025, libreng sakay. Relief operations, pagbabago campaign, trees planted, milyon na daw mga kababayan ang naitanim nila na puno. You can be BP, 5 students, medical assistance program, rice program. Itong rice program mga kababayan, ito nakakatawa. Kasi nga programa ito ni Sara Duterte pero hindi niya alam kung ano ang meaning ng rice. Diba? Tapos dito meron daw kalusugan food truck, magnegosyo taday, pansara program at saka yung Boreal Assistance Program. O di ba? Meron palang nagawa si Sara Duterte. According sa OBP mga kababayan, pero hindi yan ramdam ng majority ng mga Pilipino. Hindi yan nakita ng mga Pilipino. Kasi ang lagi lang nakikita ng mga Pilipino, DDS, yung kanyang pagmumura. Yung kanyang pagsimplang sa mga ambush interview. Ang mga paninira niya kay President BBM at saka sa Marcos administration. Ang nakikita lang ng mga Pilipino yung kanyang hindi magandang salita during sa kanyang mga ambush interview. Diba? Correct me if I'm wrong, ilalo na sa kanyang paninira kay President BBM. At napansin niyo ba mga DDS? Diba inilabas ho ng Pulse Asia survey kung ano yung hindi nagustuhan ng mamamayang Pilipino dito kay Sara Duterte. Diba merong 51% na distrust dito kay Sara Duterte. Ano yung sa Evan? Kasi sangkot si Sara sa corruption. Yon ang hindi nagustuhan ng mamamayang Pilipino. O, diba? Baka sasabihin na naman ng mga DDS mga kababayan na peke yung survey. Kasi kapag papabor sa kanila, totoo yung survey. At kapag hindi papabor sa kanila mga kababayan, peke yung survey. O, diba? Nakakatawa talaga eh. So anyways, kasama din natin nandiyan si Shirley Risman, Phil Macabato from Toronto, Canada. Hi to Ashin from Greece, Monet Borromeo, Tinkerbell, Josephine Gallego. Nandyan din si Tony de los Reyes, Nono Blancs. Hi to Evelyn Garcia, Mel Villafuerte. I-shoutout natin si Rogelio Mario from Cordillera. Nandyan din si Ido Javier Channel from Saudi Arabia. Kasama din natin si M.E. Rodolfo Concepcion, Lovella Tangarorang, Abby Smith from Arizona. Nandyan din si Jose Aragon, Ignacio Pascua, Percy Shalana from Seattle, and hi to Erica Mapagmahal. Okay, so mga kababayan ko, ipapakita ko sa inyo ang vlog na to. For more details, let's watch this. Di ba si Sara hindi nagpakita sa sa impeachment trial. Oo. Sa mini hearing. Hearing. Ay ano masasabi mo doon? Hindi. Simple lang naman eh. Sinasabi niya paninira. Sinasabi niya inaatake siya. Eh kung inaatake siya at sinisira siya, ba't hindi niya labanan, harapan?
Oo, tama nga naman. Yun nga, no? Kasi naiisip din natin na lagi na lang sinasabi ng mga vloggers nila na matatapang daw ang mga Duterte. Pero bakit ngayon parang naduduwag? Yun na nga eh. Kasi nga may ginawan, mahirap niyang ipaliwanag yung ginawa niya ng isang bagay na alam niya sa sarili niya, na kinasangkutan niya. So parang yun na lang yung yung laging nakikita natin sa social media na bakit nga ba hindi dumalo si Sara dahil nga para bang tinatakasan niya yung mga Accountability. accountability at mga dapat niya sagutin para maliwanagan yung taong bayan. Oo. Akala ko nga, Boss Mike, bloodbath eh. Hindi, sa akin naman, baka naman yung sinasabi niyang bloodbath, yung tatakbo siya sa silong ng saya. Ng Supreme Court? Hindi, saya ng nanay niya. Akala Kasi ko. baka mamaya, naliligo na regla. Oo. Hindi kasi, ito, nagtataka ako. 16 ang abogado ni Vice President Sara Duterte. And siya, abogado din siya. Pang-17 siya. Pang-17. Mantakin mo si Yusek Claire nung kinasuhan ni Lipiste, siya yung nag-abogado sa sarili niya. Hindi na siya kumuha eh. Ngayon si Sara, 16 na yung abogado, tapos ang ending gustong ipa-dismiss. Parang sinasabi ni Mima, bobo talaga si Sara. Sabi niya kasi abogada. Di ba? Paano siya naging abogada? Meron na ba siyang kaso na naipanalo o naipatalo niya? Abogado sa papel. Ibig mo sabihin kahit pinatalo, walang makita? Wala naman siyang inatin ng hearing eh. Mismong gumagalaw dun eh. Sa bagay, tama, no? Kasi spoiled. Brat. Hindi lang yon. Kasi kung iisipin mo, yun yung tinapos mo na sinasabi mo, abogada ka. Pero bakit nga? Diba? Hindi mo pinractice kahit man lang isang taon, kalahating taon, isang buwan. Para naman masabi na talagang ganap kang abogada. Hindi, mas inuna niyang pumasok sa pagnanakaw eh. Pagnanakaw agad? Kaysa sa... ano pang aanin mo pa sa pagpapractice ng law kung madami ka naman nakukurakot sa kaban ng bayan? Pero alam nyo, may punto naman talaga si Mima. Kasi ngayon, mga kababayan ko, ang akusa ng maraming mga Pilipino, 51% sa mga Pilipino, 51.1. Yun ang akusa na talagang korap at magnanakaw sa pondo ng bayan. Oo, itong si Sara Duterte. At saka sa mga hindi nakakalam 12.8% na lamang po ang naniniwala kay Vice President Sara Duterte. Yan kasi yung resulta ng kakulangan mo sa bitamina. Hindi ka umaattend sa mga hearing. Siyempre, gustong marinig ng mamamayang Pilipino kung ano nga ba talaga yung totoong kasagutan galing sa iyo mismo. Siyempre, transparency and accountability. Hindi de porket may issue tayo sa langis. Hindi de porket may mga issue tayong kinakaharap sa ating bayan, abay hindi na natin napag-uusapan yung patungkol dito sa transparency, lalo na sa pagnanakaw na ginagawa mo. Hindi naman dapat pwedeng de porket may mga krisis tayo, hindi na natin tatalakayin yung pagnanakaw. So kasama pa din yan sa trabaho ng House of Representatives. Ninyo, may tatanong ako sa'yo. Bakit ba yung mga DDS? Kasi si Nino Barsaga po, mga kababayan, OG to na DDS eh. Original. OG talaga, mga kababayan. Ang tanong ko, bakit ba ang hilig nila sa fake news? Hindi mo rin naman sila... Pero alam mo yan, na mahilig talaga sila fake. Oo naman, mahilig. So, gaya na naman sinabi ni Banat Bay. Ito na. Kanina, may napanood ako kanina video clip. Sinama ko sa vlog ko kanina yon na bukado pera si dating BP Lenny. Nabayaran daw. Paano nabayaran ni BBM si Lenny? Unang-una, sabi ko nga kanina sa live ko, si Lenny Robredo, natapos niya ang pagka-vice president. Ngayon, mayor na, walang naging kasong graft and corruption. Tama. Pangalawa, si BP Sara, hindi niya pa natatapos ang kanyang pagka-BP. May kinasangkutan na graft and corruption na hindi niya maipaliwanag. Bakit? Bakit hindi may paliwanag? Kasi nga, alam niya sa sarili niya yung ginawa niya. Speaking of sinabi mong fake news yung fake news ang tinatanong ko sa'yo eh. Kasi nung panahon kasi namin, nung nadudun ako sa kabila, nung sumusuporta ako noon. Eto na. Sa mga Duterte. Ano sabihin mo? Nung sumusuporta ako noon sa mga Duterte. Dahil isa ako sa original na DDS. Yun yung gusto namin marinig. Yun naman natin nila may tatanggi.
Saka, hindi naman ako isang vlogger lang naman dati ni Duterte dahil ako'y nakarekta sa mga poon nila. Na dati ko rin naman poon. May bayaran bang nangyayari? Matik yun. Oo. Mayroong tawag nito. Mayroong kuman na sinusunod. Ang problema kasi sa kanila, no, hindi sila umaamin Pero at least ikaw, di ba, nagpakatotoo ka. Hindi. Ang sabi ko nga, walang masama na umamin sa pagkakamali mo na gawa. So sa tingin mo, nasa magkano mga binabayad sa mga Sa vlogger nila? ngayon, hindi ko na alam. Pero dati meron. Nasa magkano naman? Sino-sino yung mga vlogger na yun na sa tingin mo Grabe ka naman binabayaran? magtanong, mamaya sagutin yan eh. Bibigyan mo ba ako ng pera? Disclaimer po ha. Disclaimer po ha. Oo. Ikaw talaga. Mamaya sabihin nila dahil sa programa natin Hindi tayo nalaman. naninira kasi siya, literal na OG, siya may experience. Pero di ba mga kasama mo noon, sila Banat Bay, Mocha Uso, mga ganyan Kasi si Banat Bay, sumulpot na lang siya nung na-appoint na si Mocha. So ibig sabihin, sampid lang. Ikaw may sabi nun. Hindi, tinatanong ko, sampid lang. Hindi. Sa madaling salita, sampid. Hindi ikaw na may sabi nun. Basta ang papel kasi ni Banat Bay, talent manager siya ni Mocha. Hindi siya naging hindi siya vlogger. Kaya siya nakarekta kay Digong nung napwesto na si Mocha at siya na ang pumalit kay Mocha bilang attack dog. Siyempre si Mocha, may pwesto sa gobyerno, kaya kailangan may kapalit. Si Byron yun. Na nag-hire siya ng 2 aso niya. Sino Yung yun? kapatid niyang mahilig mag, Jack and Poy. Saka yung isa pang kalbo na butanding din. Ano pangalan? Pangit ng mukha nun. Sino nga ba yung mga original na OG sa panahon ninyo? Dante Marabilla. Yung isa patay na, si Attorney Bruce. Rio. Mocha. Yung iba, hindi ko na. Yung talaga mga maiingay kami-kami yun. Parang may nakalimutan ka. Si Sangkay ba? Hindi. Wala siya nung Wala siya doon, wala. Meron din kasing mga DDS na time na lumulutang noon, nung time ng campaign, na hindi masyado talagang ingay. May kanya-kanya kasi kaming toka noon Si Sas, nag-DDS yan nung nakapwesto na si Digong. Si Pebbles. Nakilala ko si B-Balls nung nag-awayan na sila nila Mocha, nila Bruce. Yan, sila na yan. Pero eto, no, May kong speaking nalaman. of Banat Bay, parang binabanatan niya ngayon si Lenny Robredo. Dahil nga daw para bang himudpwet na nga daw ang mga kakampwet nga tawag niya Yung mga kakamping daw ay himudpwet na daw kay Pangulong Bongbong. Ngayon, ang ano ko naman, opinion ko dyan, ngayon, sabihin mo kay Isko yan. Kasi ngayon si Isko, todo na ang papuri kay Pangulong Bongbong. Diba? Masasabi ba kaya ni Banat Bay yan? Na ngayon panay ang puri ni Isko Moreno kay Pangulong Bongbong? Sige nga. Sa akin naman personal opinion ko about kay Yorme, kung pinupuri niya man si Pangulong Marcos, parang ganito, Mema. Halimbawa kita, kung ikaw may anak, wala nang makain, hahayaan mo bang magutom yun? Kung ang Pangulo ay si Mike Cervera at binibigyan ka ng tulong, tatanggapin mo ba? Hindi. Ay, tatanggapin. Para mabusog yung anak mo. Siyempre, bilang ama ng lungsod ng Maynila, mas uunahin ni Isko kung sino nagbibigay ng tulong para sa mamamayan. Tama. At wala naman hinihinging kapalit si Pangulong Marcos. At normal na magpasalamat si Yorme kay Pangulong Marcos. Sa sinabi mo, kuya, na parang humihimod ng tumbong si Yorme. Tumbong. O ng Hindi. ano man. Ang ibig ko wala akong sinabing kay Yorme. Kasi alam kong dati kang Isko Pero ang dating sa akin, mas humimod si Sara Duterte. Kanino? Kay Pangulong Marcos. Bakit? During mag-campaign. Dahil siya ang nag-announce, siya ang nagsalita na suportahan si Pangulong Marcos. Siya ang nagpakalapit para siya ang makuhang running mate. Sabi niya, magaling, mahusay, mabait, mayroon experience, hindi magnanakaw. magpalakad. Nung hindi na pagbigyan, pati ba na sinasabi niya? Sino ngayon ang nambutol? Si Sara. Hindi si Yorme. Hindi si Yorme. Kaya nga, kung magagalit ang mga DDS kay Yorme, kay Sara sila unang magalit. Tama. Huwag kay Isko. Kasi makikita mo si Sara
walang utang na loob sa magulang niya. Oo. Number one, Oo. ano ang sinasabi ng tatay niya? Tumakbo ka sa pagkapangulo. Bakit hindi niya sinunod? Kasi alam niya atang matatalo siya, kaya hindi Yun siya nga. tumakbo. Di ba? Ngayon, samantalang kay Pangulong Marcos, inaatake nila, wala kang maririnig sa bibig ni Pangulong Marcos na gumaganti ng masasakit na salita. Ikaw lang Samantalang yata. sila, Oo. atake ng atake. Oo. Di pinapakita mo sa sarili nila na masyadong bitter sila. Oo, yun. Puro paninira, no, Correct. Kap? Wala nang ibang ginawa kundi rally ng rally. Normal na lang yung rally. Kasi kahit sabihin mo yung mga rally yan, may nabubuhay dyan. At may nabibigyan ng pagkakataon na mabigyan ng pangkabuhayan. Oo, ibig sabihin, Kasi bayad. Talaga. Oo. Paano mo nalaman? Eh, nung panahon ni Digong, hindi nila maitatanggen. Ninyo magpa-organize ka ng rally. ay nako! May mga document ako galing kay dating Undersecretary Penny Belmonte na ako nag-organize sa Luneta. So, organizer ka pala. Pero nagbabayad, mga local LGU. Grabe, no? Ang daming expose. Grabe. Alam mo, hindi ko alam to. Ngayon ko lang nalalaman kaya, no? Kaya naman sinasabi ko sa mga vlog ko, kung titiis ka, tatakihin mo ko, tanungin mo muna sarili mo, gaano ba kalalim ang abot mo sa mga boss? Kung hindi ka ganun kalalim ang rurok, manahimik ka. Oo, tama nga naman. Ginaganon ko. Kasi si Nino Bersaga, original OG talaga yan. OG sa mga DDS content creator, DDS vlogger, and sobra yung pagsuporta niya kay Sara, pero wala namang masama kung inamin mo yung pagkakamali mo na sumuporta ka sa mamamatay tao, sumuporta ka sa magnanakaw, sumuporta ka sa walang utang na loob, walang masama. At least si Nino, inamin niya, nabayaran siya. Hindi katulad ng ibang mga DDS. Ang ginantangge. Oo, 'di ba? Di ba? Hindi, ito na, binanggit mong speaking of mamamatay tao, hindi nila maitatanggi, una, yung sa war on drugs ni Duterte, walang vlogger dyan na hinire kung hindi ako lang. Nako. Ay, May document ako no. bakit? Bakit ikaw? Mado yan ni dating DILG Secretary Mike Sueño. Nako po. Investigator. Ay, wait lang. Kilala ko yun. Si Mike Sueño na taga Marbel. Oo. Hindi ko alam. Basta taga Mindanao. Di ba ilang buwan lang siya na naupo? Dahil nga may tumibag sa kanya na mga tao din ni dating Pangulong Duterte. Oo. Di ba? 'Di ba? Ayun na nga. Nakakaloka. Kita nyo, no? Grabe, no? Ang politika talaga ngayon, eh. Mainit. Oo. Hindi, sa politika kasi sa ating bansa, kuya, magkakampi tayo ngayon, bukas magkalaban. Oh, no permanent allies nor enemies, Yes. only Ganyan permanent ang politika. interests. Ganon. Pilipinas. Tulad yan. Balikan ko si Mayor Isko, Si Mayor Isko, laging nasa tabi niya, si Mocha Uson. Ano ngayon, sa palagay mo, ano ngayon ang pakiramdam ng isang Mocha Uson na bumabati ko sa gobyerno, samantalang yung boss niya mismo ay puro papuri kay Pangulo? Hindi ba siya nasusunog nun? Kung ako, Diba? kung ako kay Mocha, delikadesa, magbitaw siya kay Yorme. Oo, lumayo, ano? Oo. Oo. Kasi unang-una, sa akin hindi siya kailangan ni Yorme. Totoo. Si Mocha ang may kailangan kay Yorme. At halata. Di ba? Ganun talaga. Ang buhay. Pero mo, tumakbong congressista, representative party Talo. list. 3 beses yun. Tapos, party list, talo. 6 million ang followers niya. Pero bakit wala pa sa 6 million ang bumoto? Wala nga, hindi nga nakapasok eh. Ibig sabihin, nakatatlong termino, puro talo. Tapos, hindi pa ito pa. Tumakbo uli na konsihal. Pinakalas. Ayaw talaga ng mga tao sa'yo. Kulelat din. Diba? So, ibig sabihin, walang dating sa'yo. Yes. Hindi para sa iyo ang politika. Dahil hindi naniniwala yung mga tao na matatalino sa kakayanan mo. At saka, boss, Mike, iba yung... Ito, may sige. ikwento ko. Alam mo, meron akong kaibigan. Sundalo to. Nako po. Itong sundalong kaibigan ko, retire na. ISAP. Oh. Meron to naging amo. Hindi ko na mapangalan ng Kuya Mike, Oo. na namasyal papuntang Hong Kong. May activity. Yung asawa ng sundalo, parang nakita sila nung isang babae na opisyal na kaduda-duda ang ginagawa. Nako po. Sinong babae yan? Ang alam ko, lawlaw din ang dibdib nito eh.
No. Pero alam mo, gusto ko yung cookie. Yung cookie na biskwit. Talaga? Nako mo. Oh, mukhang kilala namin. Mo ba yung cookie na yun? Hindi. Gusto ko lang yung cookie ng biskwit. Oo. Pero nung hindi pa to nasa government, may mga show siya dati na ang kamay niya pinapasok sa private ng lalaki. Kilala ko Pag na hindi yun. mo pa makuha to, napakaboba mo. Kilala ko na yun. Ano ba kanina ko pa alam? Ngayon ang tanong ko kasi, immoral. Galing kay Ninyo to, mga kababayan ko Oo. Galing kay Ninyo itong issue na ito. Oo. Na sabi ni Ninyo noon, hindi ko na gagawing di umano kasi nandito naman siya. Sabi niya noon ang Malacanang ay talagang dinideliveran ng mga puta. Yeah. Sabi mo yan eh. Ayan ha. Makalimutin. Putik na yan ha. Kita nyo mga kababayan ko. Times. Maraming beses. Times. Alak. Nako po. Sinong nagbe-benefit sa mga babaeng dinadala sa Malacanang? Sino bang pundoon? Pangalanan? Sino ba? Kaya pa ba ni Digong yun? Kung si Digong? Oo. Kaya pa niya? Hindi. Hinala ko, hindi lang naman siya eh. Pati yung mga USEC-ASEC nakikinabang din. Walang pakialam yung Asik Yosek. Pero alam nyo mga kababayan ko, Expose. alam naman natin na Malacanang sagrado. Oo. Ito ay tahanan ng pinuno ng bansang ito. Oo. Pero ang ginawa ni Digong, kung totoo yung sinasabi ni Nino, binaboy, binastos tayo. Hindi lang yung Malacanang, kundi tayong mga Pilipino. Kasi may kamag-anak ako sa loob mismo ng Malacanang. May kantin pa. Oo. May kantin pa. Grabe, no? Hindi, no? Hanggang ngayon, nandoon sila. Magkano yung babae? 120? Alright. Walang hika, walang singsing, walang bag, walang abubot na hawak. Grabe, no? Grabe, no? Laki ang mahal. Tindi, no? Magkuha ka kay Daisy. Huwag na natin buuin ng pangalan. Tawagin mo na lang Madam Daisy. Yun yung bugaw. Dadalhin ko lang doon. Talaga? Bakit sa'yo hindi kay Banat Bay? Di ba si Banat Bay maraming maraming mga babaeng Ang hawak. balita ko, pangregalo sa mga maiigsi ang pangalan yun. Para mapasaya. Yes. Baka nadandil na. Ganon Yes. ba yun? Nadandil na. So Grabe, ngayon. no? Binastos. Alam nyo, mga mamamayan na nanonood sa akin, parang naiiyak ako sa mga expose ni Nino. Kasi yung Malacanang, tahanan niya ng respeto eh. Yung Malacanang, tahanan niya ng mamamayang Pilipino. Nung panahon ni Digong, tahanan ng mga puta. Yung Malacanang, which is nakakalungkot kasi yung babae, parang sobrang baba ng tingin nila na parang nabibili mo lang eh. Yung Kakating kita dyan. Lalayo ka pa ba? Di ba kay Pulong, kaya nga siya nananaksak ng bugaw? Dahil nabigyan yata siya ng may tulo. Grabe. Di ba? Hindi totoo. Nagkalat yung video eh. Sinasaksak niya yung bugaw eh. Dahil daw di umano. Na-interview ko pa yun. Di ba? Nandito pala si Nino. Totoo ba yun na parang nahawaan daw siya ng tulo? Wala naman ganun information na nasabi sa akin. Nang sinabi, parang naghatid siya ng babae. Parang naniningil pa siya, kulang yung bayad. Oo, kulang yung bayad. Sabi nung bugaw, kulang pa daw ang bayad ni Kong Pulong. Sabi niya. 1K lang, diba? Eh nung sinisingil niya, parang nagagalit. Oo. Kasi Nagagalit. nakainom na raw eh. Oo. Baka nakulitan. Ganyan nila hawakan yung batas eh. Yung parang yung batas ang matatakot dapat sa kanila eh. De porket malaki silang tao, kaya na nilang ganun-ganunin ng isang tao eh. So parang para sa kanila, ang babae, panregalo lang. Regalo lang. Which Parang- is mali ha, Bakit? Boss Mike. Oo. Kasi bilang isang babae, dapat kapag ang babae, pinag-uusapan empowerment. Oo. Pinag-uusapan mo kung anong kakayahan ng isang babae. Kung ano yung may aambag niya sa bansang Pilipinas. Hindi dapat ang babae ginagawang kolorete or pan-display fancy. Sabi ng mga DDS sa umaga daw, ikaw BBM vlogger. Sa gabi, ikaw daw sumasideline sa Quezon Avenue. Ang ina Oo. Nakikita ron. Tragisan tong mga DDS na to. Hoy, lilinawin ko, hindi po ako ganyan. FYI, meron po akong negosyo, meron akong trabaho. But Mike, linawin ko kanina, yung sinabi niyang mamamatay tao, na sinabi ko kanina na ako lang yung tanging vlogger na kinuha, na isinama ng Malacanang para mapasabi na ang war on drugs ni Digong ay makatotohanan.
na ang gagawin lang namin, ipapositive ko lahat ng napatay. Oo. Ay! Yan ang order ko doon. Oh, puto, may ebidensya. Doon ang may pirma. Dali. Naku po. Ito ba, banggitin ko pa to? Wag na. Oo, wag na. Ito ang papel ko dyan, nandiyan pangalan ko. Oo May nga. mga document pa dyan. Oo. Uy, grabe! Nandito ang mga ebidensya, mga kababayan. 2016. Grabe. Ang hawak kong region, Cordillera Region 1, Region 3. So parang pinapalabas nyo lang talaga ng legit, pero talagang trabaho, no? Basta't lahat ng napatay sa war on drugs, Oo. negative, positive, ipapositive ko. Naku po, si Ninyo na mga minamahalan na Document sa ko eh. Yan o, may document kita namin, no? Oo. Sa kapag may meeting kami sa DILG, sa krami nung panahon ni Bato, meron ako doon na photos. Naku po. Kaya, So ngayon, sinasabi ko nga sa mga sinasabi ng mga DDS na wala daw droga. Anong alam nyo sa anti-drug war ni Digong? ibig sabihin sa ginagawa mo Wait niyan. lang mga kababayan, Ang ano init. pang kung ninyong mga natutunghayan o napapanood ngayon, wala pong kinalaman ang Bingador dyan. Oo. Disclaimer po sa mga maaaring masangkot, madamay, dahil po ito'y opinion at tunay na nasaksihan daw di umano ni ninyo ha. Oo. Alam mo naman yung mga DDS, pinanggigil lang Alam mo yan. Na mahilig ako mag-record ng phone voice record. So, nila kamunin ako. Maglabasa kami ng mga boss. May tanong ako. Grabe. Yung iPhone na phone doon, wala ng voice Okay, record. Ninyo, may tanong ako. Kasi di ba ginagawa mo, kapag negative man or positive, ginagawa mong positive. Positive ko yung tao. So ngayon, ibig sabihin, trabaho mo yan. Nung panahon ni Duterte. Nang panahon ni Duterte. Ngayon, matanong kita, meron bang lagay sa'yo dyan para trabahuin mo yan? Anong lagay? Meron bang bayad sa'yo para trabahuin mo yan? 2 months lang namin tatrabahuhin na ipapositive. Nakapackage na kami ron. Nasa magkano? Hindi ko na maalala kung magkano yung budget. May budget ako. Totally yung budget ko, hindi ko kinuha yun, dinonate ko yun sa isang orphanage sa Rizal. Wow! Kasi hindi. May ano din may good faith din kahit papaano Ano yun, white? Hindi ko may paliwanag yung tipong masama yung kanyang ginawa. Siguro si Ninyo parang sabi niya masama tong ginagawa ko, parang ayokong kainin ito dodonate ko na lang sa mga nangangailangan. At least yung ginawa niya, nakatulong naman. May record yun. Alam mo kasi Mima, ang mali ay mali pa rin. Kaya lang alam ko naman si Ninyo. Mabuti. Hindi. Ang ibig ko sabihin. Huwag magkakamali. Hindi, totoo. Pinagsisikapan ko Pinagsisikapan ko. Na si Ninyo. Parehas outpatient ka nandito. Oo, sa bahay. Parehasong pasyente ng mental tong kasama ko dalawa. Teka, sasakanin ka namin. Nandito ka sa Mandalo. Si Ninyo, pagkakasi nandun na sa isang sitwasyon, hindi na siya basta-basta nakakaalis dun Yung loyalty nasa kanya Kaya kahit na anong iutos mo sa kanya, kahit man labag sa kalooban niya, dahil nandiyan dyan na siya, sumusunod na lang. Oo, Parang ganun. mabait kasi si Nino. Sa government. Oo, dahil syempre, gobyerno, parang lahat ng bagay dyan, politika, kailangan din ng mga bagay-bagay na minsan may gagawin kang hindi maganda para mapaganda yung imahe ng iba. Di ba? Maangas din pala, no? Ninyo yung mga trabaho ninyo. Grabe, hindi ko kaya. Buti hindi ka kinakabahan nun habang ginagawa mo yun. Katwiran ko naman kasi, kahit anong ingat mo sa buhay mo, kung oras mo nang mamatay, mamamatay ka Hindi mo mapipigilan yan. So, parehas kay Digong, kung mamamatay na siya doon sa dahig, mamamatay siya. Bakit hindi pa ngayon mangyari? Huwag muna. Hindi, sa akin lang kung ako tatanungin, kung kailan ko gusto mamatay si Duterte, tapusin mo ng eleksyon. Kasi pag ngayon mamamatay yan, makakakuha ng simpatya yung luka-luka. Maging anak Pinoy. Ayan na, doon na tayo. Kasi nga, lumabas ang survey ng Pulse Asia na yung mga naniniwala na lang kay Sara 12.8. So, parang ang baba. Malayo sa sinasabi kung kukumpara mo sa trust rating na nakukuha niya. Tama? Ang trust rating na nakukuha niya na nababalita nasa 50 plus. Pero bakit ang tanong ko ngayon dito sa huling survey nila,
kung ano yung kanilang opinion kay Sara, bakit 12.8 na lang yung naniniwala? Konti na lang. So, ibig sabihin, hindi na tugma. Oo. Ngayon, kung ating susuriin, tignan mo naman yung may ayaw kay Presidente. Oo. 12% din. Oo. So, hindi malayo. Oo. So, yung sumusuporta kay Sara na 12%, yun na rin yun. Yung galit kay Presidente. Dahil alam mo naman ang DDS, solid eh. Yeah. So, ngayon, ang tanong, ano ba talaga totoo? Yung mataas yung rating niya o yung 12% na naniniwala sa kanya? Sige, sagutin ko. 51.1 ang mga dismayado sa kanya. Naniniwala na magnanakaw, korap siya. Ako kasi, Boss Mike, ang take ko dito, si Sara Duterte nabubuhay na lang sa kanyang mga vloggers. Yung pangalan niya, umiingay na lang sa mga vloggers. Kung wala yung mga bayaran niyang vloggers di umano, 'di ba? Wala na din si Sara Duterte kasi yung kanilang platform sa social media, doon sila umatake. Tingnan mo, si Sara Duterte nagpapa-interview sa SMNI lang. Kung nasaan yung kanyang comfort zone. Pero yung sa mga tao na literal na meron namang pinag-aralan, 'di ba? Ayaw niya magpa-interview, ayaw niya magpatanong. Bakit? Kasi alam niya na baka mamaya, 'di ba, yung sagot niya ay hindi maganda, 'di ba? Malaglag siya. Ganun talaga. Pero alam mo kasi, sa mga paraan na mga iniiwasan ni Sara, yung mga bagay na iniiwasan ni Sara, unang-una yung mga debate. Una, mayroon tayong binabangga si Atty. Claire Castro, mag-debate sila. Hindi naman nila pinapansin eh. Tapos ngayon, o kahit si Risa, willing si Sara, magdebate sila, pwede rin daw. Ngayon, vlogger na lang ha. Si Lovely Granada. Inamon siya ng debate, eto, umiepal yung mga vlogger niya. Si Sara nga eh, yan na nga lang eh. Baka sakaling manalo. Gusto nating malaman, masukat ang kakayanan niya kung kaya niya bang patakbuhin ang gobyerno. Kasi ngayon, nagdo-double time sila. Nais nila mapababa si Pangulo, ginagawa pang naratibo yung dahil sa mga nangyayari ngayong crisis na dapat daw bumaba na si Pangulo at ipalit si Sara. Ang opinyon ko dyan, sa panahon ngayon, buti hindi nila naagaw yung kapangyarihan ni Pangulong Bongbong Marcos kasi sigurado, baka sa kangkungan tayo dadalin ni Sara Duterte nyo. Ninyo? Yeah. Ano masasabi mo? Sa akin naman, Boss Mike, pagdating sa survey na maraming Sara Duterte supporter, maraming nagagalit kay Pangulong Marcos, maingis sa social media, hindi mo na kailangan ng kasagutan kung totoo bang mataas si Sara. Bakit ilang beses na nag-attempt ng people power, kilos protesta para pabagsakin si Pangulong Marcos, nagtagumpay ba? Ayun na nga, yung huling-huli kay Chavit, bigla na lang nawala. Yun na lang. Kung malakas talaga si Sara at maraming galit kay Pangulong Marcos, bakit hindi magtagumpay na pabagsak ang gobyernong ito? Tama. Maraming nag-iingay sa social media, puro mga troll. Kasi ninyo, ganito yan. Maingay yung troll. Kaya hindi sila mag-success sa ginagawa nilang rally destabilization plot kasi hindi nila makuha yung full force ng army. Paano ba naman ipagpapalit ng Armed Forces of the Philippines? Itong si Presidente, ipagpapalit nila sa isang baliw? Siyempre ayaw yun ng Navy, ng Coast Guard, ng Philippine Army. Biruin mo, maayos na tayo sa ating Presidente. Hindi lang yun. Ang ibig sabihin ninyo, yung dami ng tao. Kasi bago sumuporta ang militar, kailangan dagsa ang tambayan ng Pilipino. Iba yung people power one. Huwag nilang ihahambing sa gusto nilang mangyari ngayon. Iba yun Talagang kasaysayan yun. Kailangan bago sumuporta at ma-realize ng AFP o military o mga police, kailangan makita nila na talagang marami ang tao sa lansangan. Ang sabi nga ni Chibubi Staff Browner, nagkaroon tayo ng people power one. Sino bang umunlad? Puro mga nakapwesto. Oligarko. Yung mga taong ginamit doon, umunlad ba, umangat ba? Hindi. Babalik na naman tayo. Kaya kasi sinabi ni Browner, hindi na kami papayag dyan. Di ba? Saka isa pa, ang linaw naman sa Biblia sinasabi, Biblia. walang pamahalaan na hindi nagmumula sa akin. Tama. So ibig sabihin, si Pangulong Bongbong ang kinaloob sa atin ng Diyos. Ginamit lang ang mga tao
tao ng Diyos. Oh, so parang Kaya piliin. Oo. So parang sinasabi ni Nino ngayon na yung mga kumukontra na kampo Yan ni yung mga Duterte. naliligaw ng kadiliman. Yan yung mga demonyo, gano'n. Oo. Totoo naman eh. Paano yan, ano? Ito ah. Ah. Speaking of demonyo, si Kibole, ano ba kinasangkutan niyang isyo? Ah. Rape, Oo. molestation. Ano pa siya? Pastor. Oo. Ano? Eh, paano yan Diba? ninyo? May mga simbahan na sumusuporta kay Sara. Alam mo yon? Hindi, wala tayong lahat ba ng kaanib doon, totoong naniniwala? Hindi kaya sumasakay na lang. Oo. Wala nang magawa. Diba? Oo, wala nang Ito. magawa. Huwag na natin banggitin. Oo. Bakit yung isang party list? Bakit kulelat sa bilangan? Ba't isa lang nakaupo? Oo. Bakit hindi nakakuha ng 3 set? Oo. Kung talagang malakas yun. Kasama nila sa isang reliyon yun. Oo nga. Oo nga naman. Tuta ka. Oo, yung ano, yung Huwag mo nang banggitin. Oo, yung anak ng Chinador. Yun, Yes. yun. Nakalap Oo. din. Nakalap din. Iluntag yung bunbunan niya. Iluka. Oo. Di ba? Sumasakay lang din yung isyo kung sinong number 1, doon lang din sila. Pero magtataka ka, yung sinabi mong senador, yung party list, ilan ang nakaupo? Isa. Ba't hindi nabuong 3? Oo. Tatalo pa ng RCIS. Tama. Diba? Oo, di ba? Grabe, no? Oo. Tinalo pa ng tingog. Yun, pa. diba? Okay na tayo. Apir. Tinalo ng tingog yun, Yes. Ang bait ko ngayon. Oy, bakit naman? Ay, tingog! 3 upuan! O, ano ngayon? Marcoleta. Oo. Diba? 3. Marcoleta, 3, tinalo kayo ng tingog. Hindi naman sila sekta o reliyon, no? Pero, bakit ganon, ano? Bait tayo kayo, mga kababayan, ha? Pero teka muna. Puntahan nga natin to sinasabi ni Manang Aimee at sinasabi rin ito si Robin Padilla, sinasabi ng marami na bakit daw inuuna natin ang impeachment trial kaysa doon sa crisis. Para pag gusto nila, hindi nyo yan kasi may problema tayo. Wala dapat hearing, ganon. Sino ko natatanungin mo? Ako o siya? Mima, ikaw na. Ako? Sige, muna. Go. Ako? Ang sabi ni Manang Aimee, bakit daw inuunang impeachment? Bakit? Inaksyonan nyo ba nung yung unang impeachment? Kaya dapat tinapos nyo na yun noon, ano. Inaksyonan ba nila yung una? Bago siya magsabi na, bakit inuna nyo ba yung impeachment nung una? Oo nga. Wala yung ginawa. Tama, no? Tama. Galing-galing talaga ni Ninyo, eh. Inaksyonan na nila noon pa yan. Hindi, wala na sanang pagpapalang impeachment. Correct. Dapat noon nyo pa ginawa, eh. Kung hindi ba kayo nagko-kontra-kontra dyan, nagbotohan kayo na hindi nyo ituloy yun, eh. Di sana wala na tayong problema. Hindi ata alam mga ibig sabihin ng forthwith eh. Ngayon lang ako nakakita, Boss Mike, ng impeachment na itinawid from 19th Congress to 20th Congress. Shout out sa'yo, Quezon. Galing mo! Oy, tahimik na ngayon yun. Nakukulong na kasi eh. Uy, ganda mo sa camera. Madaya yung camera. Binubukig ka. Maganda mo sa camera. Binubukig kami mo, Ninyo. Natural lens yan. Natural beauty ko yan. Maganda lightings dito. Hindi tayo vlogger dito. Alam mo, para tayong mga newscaster, ano? Newscaster. Tapos dito, pwede mag-PI. Pero, ngayon, ano masasabi mo yan? Kasi si Robin Padilla, ganun din. Sinasabi nga niya na... Huwag mo nang isama si Robin. Alam mo bakit? naman, isa rin bobata. Yan. Ano ka ba? May nakatulong ba sa Senado? Sa bagay, oo. Ayun, suklay ng bigote. Kulang naman yan doon eh. Magsuklay ng bigote. Hindi lang yun. Magpa-drip yung asawa. Magpa-gluta. Pakita ng ibon. At sabi nga may nag-message sa akin, ba't mo tinitira si Robin? May ginagawa siya sa nanang ko. Ano ginawa niyang batas? Ano nga? Napakinabangan. Tumutulong. Politiko yun. Politiko yun. Obligasyon niyang tumulong. Pero yung trabaho niya bilang mambabatas ang nasaanang nagawa niya. So, ibig sabihin kasi, sumasakay lang sa pagiging author. Pero hindi naman siya yung main author. Correct. Hindi siya yung pinaka-main. So ngayon, yun na nga, mga kababayan, isipin nating maigi. Kasi ang impeachment trial ni Sara at ang hearing na nangyayari sa Kamara, yan po ay
naaayon sa Constitutional Constitution. duty. Ang pinapaliwanag naman at dinidepensa nila, ayaw na naman nilang dumalo dahil nga daw yan unconstitution. Unconstitutional. Alin ba talaga? Ba't tayo papunta yung mga abogado niya ron, yung mga Purton Narbasa? Ayun na nga nagpadala lang ng sulat. So ngayon, eto yan kasi mga kababayan, wala naman dapat kasi nakatakutan, nasabi ko na to kaninang umaga sa vlog ko, kung ikaw ay walang kasalanan na alam mo sa sarili mo. Ang taong natatakot lang ay yung mga may nagawang kasalanan. Kaya ka kumukuha ng mga tao na magtatanggol sa'yo kasi kailangan may ipagtanggol talaga. Ibig sabihin, may dapat ipagtanggol sa'yo. Kahit na solong-solo mo na pumunta dyan, tanungin ka kahit ano. Correct. Kahit patuwaring ka, patiwarek, patihaya, Masasagot mo. masasagot mo lahat Dahil alam mo ang katotohanan. Alam mo yung Alam katotohanan. ko na yung next move nila Sara Duterte dyan. So, they will go to the Supreme Court and file for a petition for certiorari. And then, kung payagan sila ng Supreme Court na pagbigyan sa petition for certiorari nila, pwede silang makahingi ng tulong, which is yung temporary restraining order na magkakos ng delay sa impeachment complaint ni Sara Duterte. Ngayon, ang mangyayari dito, batas versus bilang sa House of Representatives. So, yung takbuhan kasi ni Sara Duterte ngayon, yung Supreme Court. Hindi ko tinitira dito yung Supreme Court pero sana be mindful din naman. Be mindful naman sa part na paulit-ulit na lang yan na hindi nasusunod yung due process. Ano ba bang due process ang hinihingi ni Vice President Sara Duterte? Kasi from the very beginning, binigyan nyo na pinagbigyan nyo na. Diba? Tingnan ninyo, lahat ng utos ninyo, sinunod na ng mga nag-file ng complaints. Tapos ngayon, idadaan nyo na naman sa sinasabing hindi na naman nasunod ang due process. So, sa susunod, pag mayroong magkakaroon ng impeachment, gagayahin na lang yung ginagawa ni Sara Duterte. Imbisa na yung impeachment, mas pinapadali ninyo kasi yan po yung usapin sa pagnanakaw, kaso ang ginagawa nila, abay mas pinapahirapan pa ang mga nagpo-file ng impeachment complaint. At madali ang sagot dyan. Kung yun ang gagawin ni Sara at ng Supreme Court, di file ng impeachment yung mga justices. Kaso mahirap ninyo, 15. 15 sila. Madali yun. Paano? Kung sabi mo nga kanina, ginawa na nung mga nag-file ng impeachment yung dapat tamang proseso at nandyan na yung pagkain, kakainin mo na lang, hindi mo makain. Ayaw mo, ewan kung anong dahilan. Nasa tama yung ginawa ng mga nag-file. Pero ako trabaho ng Supreme Court actionan yung complaint kung ako, Oo. natutuwa ako Kasi sa hindi niya pagharap, pagsagot sa mga katanungan, Pagpapakita na guilty. yan nagpapakita ng may kasalanan ka talaga At hindi mo maloloko ang taong bayan kasi napakababaw na dahilan lang ang gagamitin ng mga yan para isipin nila na talagang ikaw ay magnanakaw. Correct. Kaya yung nangyari ngayon na lumabas na rating sa'yo na 51.1 na mga Pilipino naniniwala na magnanakaw ka talaga. Correct. Diba? Yan. Mima, next. Hindi kasi, eto, ninyo may nag-comment. Oo. Total, diba sinabi mo na meron kang nalalaman dyan sa mga pagpatay. Willing ka ba na mag-testify sa ICC kung sakali? Bakit hindi nila ipatawag? Kasi may nag-comment, Kasi diba? may record naman ako sa DILG. Wow. Pirmado ng dating sekretarian. So willing ka ding Walang problema. Katotohanan naman siya sabihin Ibig sabihin, ikakanta mo si Duterte na pumatay talaga. Hindi. Totally, yung nasa likod niyan, panahon ni Mike Sueño. Oo. Na yun ang gagawin namin. Ngayon, hindi naman gaganon yan ng DILG nung kung walang kumpas ng Malacanang. Oo. So, kasi Boss Mike may nagtanong sa comment section. Sabi ba naman, Mima, kasi may sinasabi si Nino Barsaga na na may kinalaman sa drug war, yung positive na yan. What if ipatawag si Nino sa ICC bilang mag-testify? Walang problema. Tingnan mo, tingnan mo. Pinatunayan din naman nung dating kernel na babae. Yung reward system pag nakapatay. Oo. Pinatunayan yun Meron lang problema. Passport lang ang wala Si Nino walang passport tsaka walang visa. Yun lang ang problema dyan. Sige, gawan nyo. At least magkakaraw ka na, no? Oo. Nakapabor kay Nino yan. Oo, para nakatikim naman ako ng mga
may visa ako. Malalaki doon. May visa. Nakapangalan sa akin. Hindi nga, may visa na ako. Kapag ka nabigyan ka, sasamahan na kita. Di ba? Grabe, no? Ang dami ka alam Buti na lang, ganito ako rito. Kundi malamig. Oo. Kasi totoo mga kababayan, kaya ho yung pambungad natin kanina, si Nino ay OG na DDS. Oo. Si Nino ay dati napapanood lang naming mga vlogger na mga bago nung panahon ni Duterte. Hindi kami makapagsalita noon ng sarili namin, kundi mag-share lang kami ng mga against kay Duterte, magpo-post lang kami na bakit ganito, kasi kapag lumabang ka noon kay Duterte, nakita nila na minura mo si Duterte, kukuyugin ka, pupuntahan ka ng mga pulis, ipapahiya ka. Di ba? Oo. Ganun yung mangyayari. Pero ngayon, kita mo naman, kahit anong mura nyo kay Pangulo, kahit gawan nyo ng fake news, gawan nyo ng peking video. Ang laki na eh. Ang laki ng pinagkaiba ni PBBM. Digong. Nung panahon ni Duterte, pag inatake mo siya, nung panahon ni dating Pangulong Duterte, pag inatake mo siya, kukuyugin ka na namin. Ganun ang kalakaran. Ganun yung utos. Yes. Kanino manggagaling? Tawagin na lang natin. Baboy na baboy. Baboy. Na may pilo ka. Na Bebols. Sino yun? Si Malo? Na lang yun. Baboy na bebols. Kilala yun ni Kuan. Ni Akla. Sinong akla? Si Kuan. Yung mataba? Hindi. Kilala din nila yun. Saka si Kuan. Pebbles? Kilala niya rin yun. Kilala ni Pebbles. Yun yung nag-uutos sa inyo na kapag si Na Digong, may kaipilidong dating sekretary. Huwag siyang magkakamali magsinungaling sa akin. May mga teksa sa akin. si Nick ba yun? Basta, babae ito. Babae. Matangkad. Mukhang transgender. Ganun ang ginagawa dati. Oo. Pag inatake mo si Digong o si Bongo, asahan mo niyan. Kinabukasan, uyog ka na. Ay, grabe. Pero ganun pa rin naman hanggang ngayon eh. Yung diskarte nila, walang pagkakaiba. Dito kay Pangulong Marcos, atakihin mo man siya, Wala. walang kuyog. Wala. Oo. Kanya-kanya opinion. Kanya-kanya. Ito nga nakakatawa eh. Sinasabi nila, bayad daw ako ni BBM. Naka-perol daw ako sa Malacanang. Itong mga tangat bobon to, kita nyo naman, ang content nyo at content ko magkakaiba. At nagla-live ako kung kailan ko lang gusto, kung kailan ko trip. Wala akong sinusunod na oras. Hindi kagaya nung iba na magkakasabay, iba magkakasunod-sunod, at magkakalayo tayo ng mga content. Ako iba, may sarili akong mundo, kung anong content ko, yun ang gagawin ko. Minsan nga humuhubad ka pa sa social At media wala pa akong kumak-live ako, wala pang isang oras. At pag masabi ko na yung gusto ko, tapos. Ganun ako. Ganun yung sa panahon natin ngayon. Hindi natin kailangan ng yung... Walang kumpas. Walang kumpas. Wala. At sasabihin nilang connected daw ako ngayon kay BBM, saan nyo kami nakita na magkakasama kami nila Mike sa Malacanang? Never. Dito, sasabi, yan, magkasama kayo na Mike Studio. Natural, magkaibigan kami. Hinibita kita. Correct. Dahil wala Sino pa naman ako. Tumanggi, wala akong gagawin. Naalala mo nung birthday, nung magkasama tayo nila Jay Manalo? Nung may mga post tayo nila Sangkay, nila Mark Ramos. Ayan, si Calvo nasa BBM vlogger na. Ang sabi ko, putang ng mga to. Talagang ginamit yung picture. Kumain lang naman ako doon. Oo nga. Issue. Ganun talaga. Baka sabi. Buti hindi sinabi na, ayan, porke nandiyan si Jay Manalo. Baka inano ni, Na kay Martin Romualdez na raw ako. Oo nga daw. Gusto ko pumapagin. Hindi ko pa namimit yung mama. Hindi. Pumupunta ako ng Congress. May kausap akong congressman ng mga kaibigan ko. Pumupunta. Pero kay Martin, wala akong connection kay Martin Romualdez. Same as me. Wala din akong connection dyan. Wala akong connection dyan. Wala kaming connection dyan. Basta kami, tingnan mo, magkakaiba kami ha. Si Boss Mike, anti-Romualdez. Ikaw, hindi ko alam, neutral ka. Hindi ako pro-BBM, hindi ako pro-Martin, hindi ako pro-Saldico. Pro-government ako. Ako din. Teka, liwanagin ko nga yung antay ka kung maka-antay. Pwede bang lang ako, nagiging kritiko kapag ka may i-critics ako? Critics pala. Hindi ako antay, kundi kapag ka mayroon akong gustong bigyan ng
reaksyon dahil Oo. tingin ko sa pananaw ko Mali. mali, o di bibigyan ko. Oo. Pero kapag katama naman Oo. pansinin nyo, pinupuri ko naman Kaya nga, Boss Mike, di ba sabi ko, lahat tayo dito magkakaiba. So, paano nila nasabing bayaran tayo? Magkakaiba nga tayo ng opinion. Sasagutin ko yan. Yeah. Kasi nga gawain nila. Oo. Tandaan nyo, ang mga Duterte kapag kanong ginagawa nila, ibibintang sa iba. Oo. Ito, Mac, ang sinasabi nila, si Speaker Martin Romualdez daw ay masyado ng guilty. Dahil sa lahat ng kinasangkutan daw ni dating House Speaker Martin, ay parating tahimik ang bibig. Tama. Alam niya ang tamang pagsagot at ang tamang hindi sumagot. Tama. Saya sakot sa media, tapos walang katapusan na paulit-ulit ng tanong. Tama. Para si Pangulong Marcos, inaatake. Sumagot ba siya? Hindi naman kayo tamang forum Tama. Ang hanap lang kayo ng butas na ibabato nyo sa akin para kumuha lang kayo ng sasabihin ko na pwede nyo iyari sa akin. Oo. Di ba? Oo. Tama. Kayo talaga, mabait ako ngayon. Alam niyo yung mga nagsasabi na... Wala akong connection kay Martin Romualdez. Kahit sa mga tao niya, never ko pang nakaharap. Tandaan nyo yan. Yan ang 11 Mamatay utos. man ang mga taong naniniwala na kung may koneksyon sa mga yan. Mamatay man ang mga DDS, wala kaming koneksyon kay Martin Romualdez, sa kung sino pa, basta ang mahalaga. Kami ay sumusuporta sa tama. Lord. Hindi, ako naman, sumusuporta ako sa gobyerno. Pro-government. Isang tao. Tama. Ito ang dami yan nagkasabi sa akin. Ano sabi? Di ba ninyo didiis ka? Oo. Yes, nagtitiis ako. Dati. Ano ba sinabi ni dating Pangulong Duterte? Oo. June 31. Bumaba siya sa pagkapangulo, pumunta sa Makati, nandoon ako. Tulungan nyo, suportahan nyo ang bagong administrasyon ni Pangulong Marcos. Bilang isang supporter ng tao, sumunod ako. At dati Pangulong Duterte. Utos niya din At sinabi rin ng kandidato ko na si Manila Isko Moreno. Tapos na ang eleksyon, magkaisa na tayo, nagpasya na. Ang taong bayan. Suportahan na ang papasok na administrasyon. Bilang supporter, sumunod ako. Ngayon kung nag-away ba si dating Pangulong Duterte at si PBM, kalabas na ako dyan. Ang mahalaga, sinunod ko ang unang sinabi mo. Yung utos ni Digong Yes. nyo. Ako ang tunay na supporter ni Digong. Kasi sinunod ko yung sinabi niyang sumuporta sa gobyerno. At saka tunay ka din talaga kasi nilabas mo yung baho din ni Digong nyo. Pero bakit yung mga ibang taga-suporta ni Digong hindi sumunod? Kasi nga, mga bobo. Hindi ba sa bobo, mga tangawan, one-sided ang utak. Okay, so kasama din natin, nandyan si Edith Alcantara, Ludi Torla, Lorela Balangge. Nandyan din si Helda Agustin, Lito Bungalan, Aurora David, Jen Rabara from UK, Anino Piramo. Nandyan din si Mila Valdez, En Tolentino, Zinaida Bautista from New Jersey. Hi to Merlin Aznar, Ninita Floro, Iba Malabi, Paul Magalong. Hi to Ligaya Madrid and hi to Joselito Tanyongon from Bagalangit, Mabini, Batangas. Okay, so mga kababayan ko, yan natin manakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Ama naming makapangyarihan, lumalapit kami sa iyo ngayong araw na may pagpapakumbaba at pananampalataya. Ipinapanalangin namin ang aming Pangulo na si Ferdinand Marcos Jr. Balutin mo siya ng iyong banal na proteksyon sa bawat sandali. Ilayo mo siya sa anumang kapahamakan, masama at panganib. Bigyan mo siya ng malinaw na isip, matatag na loob at pusong nagmamalasakit sa bayan. Gabayan mo siya sa bawat desisyon na kanyang gagawin. Naway manaig ang katotohanan, katarungan at kabutihan para sa sambayanang Pilipino. Palakasin mo ang kanyang katawan at isipan upang magampanan niya ang kanyang tungkulin ng may karunungan at integridad. Idinadalangin ko ito sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Sa
bawat pagsikat ng araw, ikaw ay nandyan. Tinig mong matatag, sa amin ay gabay. Pag-asa ng bayan, pangakong totoo. BBM, isa kang totoong tao. Sa mahirap at api, ika'y sumusuporta. Tapat mong paglilingkod, lahat kami nakakita sa iyong pamumuno. Bayan ay umaangat, bagong Pilipinas, pangarap ay tapat. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawan. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay babangon, dahil ikaw ang pag-asa. Mula Luzon, Visayas, hanggang Mindanao, boses mo'y umaabot. Dala ay pag-ahon, magtulungan, magkaisa. Sabi mo sa lahat, para sa bayan, ikaw ang aming alamat. Ang pangarap mong bansa, taas noo masagana. Manggagawa't magsasaka, binigyang halaga. Serbisyong totoo, hindi pagpapanggap. Ang puso ng bayan, ikaw ang hinahanap. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay babangon, dahil ikaw ang pag-asa. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay babangon, dahil ikaw ang pag-asa. Kaya't kasama mo kami sa iyong adhikain. Bagong Pilipinas, sabay nating kampihin. Tapat at matulungin, ikaw ang patunay. BBM, sa puso ng bayan.